Aroy mga kababayan, mukhang sisipain na si Tambaluslos ng Marcos administration. Naniniwala ba kayo dito? Truly kaya? Well, according to Spokes Hariroque, sisipain si Tambaluslos para mabawasan yung galit ng mga Pilipino sa Marcos administration. Alam niyo, medyo familiar itong hakbang talaga. Familiar itong strategy kung sakasakaling sisipain si Tambaluslos or tatanggalin sa pwesto at papalitan. Noong yung senior pa ang nakaupo, para mabawasan yung galit, nakakwento ko na to, di ba? May nag-share sa amin na para mabawasan yung galit ng mga Pilipino sa apelyedong Marcos, isinakripisyo ang isang Romualdez. At yan ay si Imelda. Alright? Kumbaga si Marcos Sr., yung tatay ni Nangiwi, ay natuto lang daw mangurakot dahil si Imelda ay maluho. And remember, Imelda is a Romualdez. So, to the point na nataga na nga si Imelda sa isang event, tinaga, right? Kasi galit na galit ang mga Pilipino. Nabunton kay Imelda yung galit ng mga Pilipino kay Marcos Sr. Kumbaga, kung hindi dahil sa kapritsyo mo, kung hindi dahil sa luho mo, hindi sana nangurakot ang asawa mo. And ngayon po, na Marcos ulit ang nakaupo, mukhang another Romualdez ang isasakripisyo nila. Kasi naging strategy na nila to in the past. Nagsakripisyo si Imelda para huwag magalit ng husto sa apelyedong Marcos ang mga tao. And ngayon, kung papalitan man po si Tambaluslos na isang Romualdez, kumbaga siya, ang dating ay siya ang nakasira sa Marcos administration. Ito mo nag-iyak-iyak na singiwi sa interview with Vicky Morales. Yung video natin nung nakaraan, kung hindi nyo pa napapanood, nandiyan lang yan. Maigsing video ng 10 minutes lang yata. So, ito na naman yung kanilang strategy kasi nga alam nila na mapi-people power na. Sabi nga ni Spokes Hariroque, lalo't umiingay na ngayon ang people power sa Indonesia, sa Thailand, 'di ba, sa South Africa, and even in saan ko ba? May mga nangyayari ng people power eh. So, baka ang Pilipinas, 'di ba? Total halata na ng lahat na kurakot ang Marcos administration at ang mga nakaupo ngayon, hanggang sa ibaba. Baka mag-people power ang mga Pilipino. So according kay Spokes Hariroque, para maiwasang mangyari to, kailangan meron ulit maisakripisyong isang Romualdez. Nasisisihin nila. Okay? So ang balita po, according kay Spokes, na either Toby Chanco, na kamag-anak rin nila by marriage, ang ipapalit, or si Albi Benitez na di umano ay pinangakuan ni Liza Tanas. I think si Albi Benitez pang tatlo ng term niya as mayor somewhere in Visayas. Is it in Negros? Somewhere in Visayas, yung Albi Benitez. Pinangakuan ni Liza Smugs na magiging House Speaker. Kaya instead of tumakbong mayor, tumakbo na lang as congressman. And ito, kailangang i-fulfill ni babaeng ahas ang pangako niya doon, according kay Spokes Hariroque, kay Albi Benitez. So, eto na, obvious na raw po ang hidwaan sa pagitan ni Bongbong Marcos at Romualdez. Naniniwala kayo? Hindi pa rin po ako kumbinsido eh. Parang strategy lang. And also, kapag kasi si Martin Romualdez pa rin ang speaker, chances are mai-impeach si Ngiwi. Kasi gustong-gusto ni Tambi na maging presidente kaagad. Kaya nga 'di ba kinakalikot nila yung konstitusyon, nagpapapirma for People's Initiative. Kasi ang mangyayari niyan, i-impeach si VP Sara, magiging vice president si Tamba, and then baka traidorin ni Tamba si Ngiwi. Right? So para maiwasan din yung risk na traidorin ni Tamba si Ngiwi at umusad ang impeachment laban kay Ngiwi mula sa lower house, ibig sabihin hindi na daw sila nagtitiwala kay Tamba, kailangan ng ipalit ay yung magiging sunod-sunuran sa babaeng ahas. So ito po yung balita ng Billionario.com. Basahin ko lang, the simmering feud between President Ngiwi and his cousin, Speaker Tamba, is now out in the open. Yung mga flood control scandal daw ay naging dahilan ng spark
Parang ignite, kineme, nalimutan ko ng Tagalog. Spark, sumiklab, something, no? Ganon. Ah, ito yung pagsiklab ng girian or giyera between Marcos and Romualdez. Ayan na naman yung apilyadong nag-aaway, eme-eme. Kasi although sinakripisyo ng Marcos ang isang Romualdez na asawa naman ng tatay noon para palabasing matino ang Marcos na impluwensyahan lang ni Imelda, drama lang yun. And this time, kung tatanggalin si Tamba, at yan nga pong usap-usapan, mukhang tatanggalin na, mukhang bago na ang susunod na speaker, sooner, ek-ek lang ito. Baka may kasunduan silang lihim at sikreto na ring pumayag si Tamba. What do you think, mga kuya? Pumayag kaya siya na eme-eme na tatanggalin na lang siya? Oh. So, maniniwala lang ako na totoo ang girian, totoo ang giyera between Marcos Jr. and Romualdez kung ipakukulong nila si Tamba. Pero kung yung tipong papaltan lang at hindi pananagutin sa maanumalyang budget sa mga nananakaw ng mga nasasakupan ni Tamba na mga buhaya na pera natin, hindi ako maniniwalang may hidwaan ng mga to. Baka kasunduan lang ng palihim, eme-eming nag-aaway. Para lang mabawasan ang galit ng taong bayan, right? Kasi ang mga nagkamal ng matindi sa iskandalong flood control projects ay mga buhaya na nasasakupan ni Tamba. Bakit niya hinahayaan na ang mga buhaya or ang mga kongresista at mga local politicians ay kumakamkam ng malala? Since si Tamba ang leader ng, 'di ba, ng House of Crocs, siya ang sisisihin. Ano ba yung nasasakupan mo? Puro buhaya, puro ganid, puro demonyo. So tanggalin ka na lang kung hindi ka nasusunod or hindi ka sinusunod at kinatatakutan ng mga under sa'yo dyan sa House of Crocs. So, pwede ngang ito ang kanilang strategic move para babawasan ang galit ng taong bayan at budulin na naman tayo, mga ate at kuya. Baka napapayag nila si Tamba eh. Marami ka naman ang nakamkam. Eme-eme na lang na ano. Total, limpak-limpak naman ang nakamkam mo. Dami mo ng negosyo. Oh. Nasa, di ba, may mga negosyo na rin si Tamba na na I think nasa na rin to eh. Nasa mga kind of a techno park business, yung mga industrial park, gano'n, yung mga factory kineme, yung malawakang industrial park ng mga factory and electronics company. Parang nandiyan na rin si Tamba eh. Plus may mga business din siya or meron siyang mga shares of stocks sa mga media, right? Sa mga TV networks. Limpak-limpak na, hindi na masa pa ang datong ni Tamba. So, baka napapayag nila. What do you think? Basahin ko lang itong article, no? Ayan nga po, flood control scandal sparks Marcos Romualdez's war. Bersamin swings hard, tells congressmen to admit their own corruption in the budget mess. Clean your house first. Linisin nyo muna ang iyong kubol. Something. The simmering feud between is now out in the open. Bulgar na raw, sabi ng Billionario.com. Halatang-halata, kitang-kita na raw. Just days after Deputy Speaker Ronaldo Puno made the unprecedented move to return the 6.7 trillion 2026 Diyos ko po, ang laki ng pera, tapos walang project. Budget natin next year, palaki ng palaki. 6.1 po yata tayo ngayong taon, 6.7 naman sa 2026. Explaining program to the Department of Budget and Management over alleged insertions and other red flags, Executive Secretary Lucas Bersamin lashed out at the lower house. So may mga insertion yung budget na pinopropose sa lower house. O pinopropose ng lower house, yung mga insertion. Yun yung binabanggit ko na tapos na yung flood control project ng isang bayan, lalagyan ulit sila may in-insert ulit na budget for another flood control. Ano pa ipapagawa mo ng flood control? Tapos na nga. So, ibig sabihin pupunta sa nakawan. Ito yung feeling victim din si Sandro Marcos. Right? Na, pati nga kami, nabiktima ng manumal yung budget. Hindi kami binigyan for that thing. Wala pa naman kaming ganyan. Tapos yung iba meron na. May flood control na sila. Bibigyan pa ulit ng another budget. Doble-doble na. Talaga. Di ba feeling victim si Sandro yung nakaraan? So yan. So binanatan ngayon ni Bersamin na ano siya? Hindi. Si Lucas Bersamin nga. Nagdrama itong si Puno, di ba?
Tapos nag-uusap daw sila ni Ronaldo Puno na si Ronaldo Puno tsaka si Sandra na pareho silang biktima ng maanumalyang budget para next year. Maanumalya na nga yung budget ngayon, wala pang investigasyon. Tapos yung pinopropose na budget next year, maanumalya na kaagad. So hindi ko alam kung ano ang drama at ek-ek nila. Right? So, lagot si Tamba dito. Clean your house first, sabi ni Bersamin, Executive Secretary ni Ngiwi. In a bare-knuckle statement pinning the alleged multi-billion peso flood control corruption scandal on Romualdez and his ally. Ang tanong ko mga kababayan, ito na, Bulgara na, naglalaglagan na sila. Todo ang nakawan, hindi billions, trillion na ito, trillion. Kung totoo ang hidwaan ni Ngiwi at Tamba, hindi kaya dapat ipakulong niya ang pinsan niya? Kaya ni Ngiwi? Kaya ba niyang ipakulong si Tamba, pati ang mga kongresista na nagnakaw ng flood control projects or pera ng flood control? Or mga kontratista lang ang kaya nilang gipitin? Gaano kalakas ang leadership ni Ngiwi? Kontratista lang na katulad ng mga Diskaya ang kaya niyang sabihing mahiya man lang kayo. Kontratista pa lang yun ang sinabi. Kaya kayang parusahan ni Ngiwi ang mga congressman na nakinabang, mga local politicians, including yung kanyang pinsan na Tambaluslos? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.